magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang Module 12 o ang Espiritualidad at Pananampalataya. Paghahanap ng kahulugan ng buhay. Ang buhay ay maituturing na isang paglalakbay. Sa paglalakbay na ito ay kailangan ng tao ng makakasama upang maging magaan ang kanyang paglalakbay. Unang-una dyan ay ang paglalakbay kasama ang kapwa. Sa ating paglalakbay ay mayroon tayong mga kasalamuha na mga tao. Maaari sila makatulong sa atin o hindi. Sila ay magiging parte ng ating paglalakbay. Ikalawa rito ay ang paglalakbay kasama ang Diyos. Kailangan natin ng Diyos sa ating paglalakbay upang gabayan tayo at ituro sa atin ang tamang landas. Espiritualidad at pananampalataya, daan sa pagkikipag-ugnayan sa Diyos at kapwa. Ang tao ang pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha dahil hindi lamang katawan ang ibinigay sa kanya ng Diyos, kundi pinagkalooban din siya ng Espiritu na nagpapabukod tangi at nagpapakawangis sa kanya sa Diyos. Ngunit ang nagpapakatao ay ang kanyang Espiritu na kinaroroonan ng persona. Ito ay nangangahulugan na ang tao ay espesyal sa lahat ng nilalang dahil hindi lamang katawan ang ibinigay sa kanya ng Diyos, kundi pati na rin ang Espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakaibang katangian at nagpapakawangi sa kanya sa Diyos. Sa madaling salita, ang Espiritu ng tao ang nagbibigay sa kanya ng pagkatao at nagpapakatao sa kanya bilang individual. Ang persona ayon kay Skeller ay ang pagkaako ng bawat tao na nagpapabukod tangi sa kanya. Ang ibig sabihin nito, ito ang individual na pagkakakilanlan ng isang tao na nagpapakita ng kanyang sariling pagkakaiba sa iba. Ang persona ay ang paraan kung paano natin ipinapakita ang ating sarili bilang mga individual na may kani-kanilang pagkatao at kahalagahan. Ang tatlong uri ng relihiyon. Pananampalatayang Kristyanismo. Una, ang Diyos ay nasa ating lahat sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Pangalawa, tanggapin ang kalooban ng Diyos na may kagaanan at likas na pagsunod. Pangatlo, magmahalan at maging mapagpatawad sa bawat isa. Pananampalatayang Islam. Si Muhammad Ali ang nagtatag nito sa Quran, ang banal na kasulatan ng mga Muslim. Naririto ang 5 haligi ng Islam. Una, ang Shahada o ang nagpapahayag na tunay na pagsamba. Wala nang ibang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah at kay Muhammad na kanyang sugo. Pangalawa, ang Sala o pagdarasal. Ito ay praktikal na pagpapakita ng pananampalataya at pananatili ang pananampalataya sa ugnayan nila sa kanyang tagapaglikha. Pangatlo, ang Swam o pag-aayuno. Ito ay ebolusyon ng bawat Muslim na may sapat na gulang at kalusugan ng katawan tuwing buwan ng Ramadan. Pang-apat, ang Zakah o itinakdang taunang kawang gawa. Ang Zakah ay hindi lamang voluntaryong pagbibigay ng mga nangangailangan, kundi isang obligasyong itinakda ni Allah. Ang panglima ay ang Hajj o pagdalaw sa Mecca. Ang bawat Muslim, lalaki at babae na may sapat na gulang, mabuting kalusugan, kakayahang gumugol sa paglalakbay ay nararapat na dumalaw sa banal na lugar ng Mecca, ang sentro ng Islam sa buong mundo. Ang pananampalatayang baptismo. Ayon sa baptismo, ang paghihirap ng tao ay nag-uugat sa kanyang pagnanasa. Ang pagnanasa
ay nagbubuga ng kasaliman, matinding galit sa kapwa at labis na pagpapalaga sa materyal na bagay. May apat na katotohanan na niliwanagan kay Siddhartha Gautama, ang Buddha o ang ibig sabihin, the Enlightened One. Una, ang buhay ay dukha o kahirapan, pagdurusa. Pangalawa, ang kahirapan ay bunga ng pagnanasa. Pangatlo, ang pagnanasa ay malulunasan. Pang-apat, ang paglunas ay nasa 8 landas o eightfold path. Una, ang tamang pananaw. Pangalawa, tamang intensyon. Pangatlo, tamang pananalita. Pang-apat, tamang kilos. Panlima, tamang kabuhayan. Pang-anim, tamang pagsisikap. Pang-pito, tamang kaisipan. Pang-walo, tamang intensyon. Ang tatlong pananampalataya o relihiyon ay nakapagitna sa tinatawag nating Golden Rule, na kung saan ay isinasaad na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Naririto ang ilan sa mga dapat gawin upang mapangalagaan ang ugnayan ng tao sa Diyos. Una, panalangin. Ito ay paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Ikalawa, panahon ng pananahimik o pagninilay. Ito ay makakatulong upang ang tao ay makapag-isip at makapagnilay. Mula rito, nauunawaan ng tao ang kanyang tunay na mensahe ng Diyos sa kanyang buhay. Ikatlo, pagsisimba o pagsamba. Ito ay makatutulong sa tao upang lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman sa salita ng Diyos at maibahagi ito sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kaalaman na napulot sa pagsisimba. Ika-4, pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang lubos na makilala ng tao ang Diyos, nararapat na malaman ang kanyang turo o aral. Hindi lubusang makikilala ng mga tao ang Diyos kung hindi siya mag-aaral o magbabasa ng banal na kasulatan. Ikalima, pagmamahal sa kapwa. Ito ang isang dahilan ng pag-iral ng tao, ang mamuhay kasama ang kapwa. Hindi masasabi na maganda ang ugnayan ng tao sa Diyos kung hindi maganda ang ugnayan niya sa kanyang kapwa. Ika-6, pagbabasa ng mga aklat tungkol sa espiritualidad. Ito ay makakatulong sa paglago at pagpapalalim ng pananampalataya ng isang tao. Ayon kay Clive Staples Lewis ay may 4 na uri ng pagmamahal. Ang unang uri ay ang affection o pagmamahal ng pagkakaibigan. Ito ay ang uri ng pagmamahal na nabubuo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng komportableng ugnayan at pagkakaibigan sa isang tao. Ang pangalawang uri ay ang pilya o pagmamahal sa pagkakaibigan. Ito ay ang uri ng pagmamahal na nauugnay sa matatag at malalim na ugnayan ng mga magkaibigan. Ito ang pagmamahal na nararamdaman natin sa mga taong malapit sa atin at mayroong tiwala at pagkakaisa. Ang pangatlong uri ay ang eros o romantikong pagmamahal. Ito ay ang uri ng pagmamahal na nauugnay sa romantikong damdamin at attraction sa isang tao. Ito ang pagmamahal na nararamdaman natin sa isang kasintahan o minamahal. Ang panghuling uri ay ang agape o malasakitang pagmamahal. Ito ang pinakamataas na uri ng pagmamahal na hindi umaasa sa kapalit o kabalikatan. Ito ang pagmamahal na handang magbigay ng sakripisyo at pag-alaga sa iba. Ito ang pagmamahal na nararamdaman natin para sa kapwa-tao sa pamamagitan ng kabutihan at pagtulong sa kanila. At yun lamang po, maraming salamat.